Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP ang iba't ibang kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ng isang marino. Handog ng ISP, gabay ng pamilyang marino. Tunghayan natin ang kwento ng isang chief engineer na nakapaglathala ng kanyang libro. Ang may akda ng Modern Practical Guide for Aspiring Quality Marine Engineers. Siya si Chief Engineer Jaime Morales. Noong 1983, kasi na-inspire ako doon sa aking kapatid na panganay. Graduate siya ng PMMA, yung Philippine Merchant Marine Academy noong 1983. Bali, sa ngayon, nagtatrabaho siya na Marine Superintendent. Pumasok ako sa PMMA na hindi ko alam kung anong mangyari sa akin doon. But anyway, dahil nga sa no choice dahil gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung aking pamilya, kaya pinagtiisan ko na lang. After 2 years, sumakay ako ng barko. Pagbaba ko nung 1985 nung sumakay ko ng barko, tapos 1986 pagbaba ko, bali ako na yung senior cadet, medyo masarap na yung buhay namin doon. At maluwag na sa pag-aaral, kaya nung magtapos ako nung 1987, nakareceive ako ng 5 awards nung graduation namin. Tapos, nagpatuloy na ako nung aking pagbabarko, yung buhay ko, hanggang sa na-meet ko nung 1985 ang aking asawa, si Mary Ann. Kasi nakatira ako doon sa aking kapatid na kapitan ngayon ng barko. Tapos, nag-meet kami ron. Kasi palangiti yung misis ko palangiti siya. Kaya, cute. Kaya hindi ko na siya pinakawalan. Oo. Noong 1992, nagpakasal kami. After 9 months, nung pagkapakasal namin, dumating ang aking panganay na anak. Tapos, sunod-sunod na yung anak namin. Actually, nung kinasal kami nung June 2, 1992, July, sumakay na ako kaagad ng barko. So, hindi ko na, bali, sumakay ako ng barko, tapos si Mrs. na iwan dito. Tapos, alam ko na rin na, na buntis siya. Kasi, tapos, habang nasa barko ako, kinukontak ko si Mrs. Tapos, okay naman, kasi nag-worry na rin ako dahil buntis siya, tapos nag-iisa. Nung bumalik ako, after 1 year nung kontrata, yun, naisipan ko magtrabaho sa magturo sa PMMA bilang assistant professor. Oo. At the same time, nag-offer ng first batch ang PMMA ng master's degree, yung Master in Shipping Business Management. So, nag-enroll ako ron. So, habang nagtuturo ako sa PMMA for 1 year, that was in 1993, nag-aaral ako bilang doon sa graduate study ko. Then after 1 year, lumipat ako ng isang shipping company. Nagtrabaho ako bilang crewing officer doon. Tapos at the same time, nagtuturo ako sa review center. And at the same time, nag-aaral din ako ng aking graduate study. Oo. After 2 years, nakagraduate na rin ako doon sa aking graduate study ko, yung Master in Shipping Business Management. Sumakay uli ako ng barko. Pinagpatuloy ko uli yun. Noong 1997, nagmando ako bilang chief engineer. Pagbalik ko, nagtrabaho bilang instructor sa Norwegian Training Center, Manila. Then, sumasakay ako ng barko. Doon na nangyari yung pagsasakay ako ng barko, 4 months. Then, after 4 months, babalik ako sa Norwegian Training Center.
Yung setup na yun, tumagal ng almost 18 years. Nung last year, na-realize ko na dahil sa medyo nagkakaedad na tayo, and then yung medyo tinatamaan na rin ako ng lungkot dahil sa aking mga anak, no? At yung misis ko rin, medyo nagrereklamo na rin na kasi pag paminsan may sinasabi siyang problema, wala naman akong magawa. Ang magagawa ko lang, i-console siya. Pagkatapos, i-monitor na lang na masusolve din yung problema. Bali, puro advices lang ang pwede kong sabihin. Kaya nung last year, nag-decide ako na sabi ko, hinto na lang ako magtrabaho sa barko at mag full-time na lang ako sa Norwegian Training Center. And at the same time, pwede akong gumawa ng ibang mag-sideline sa ibang mga trabaho na hindi naman related sa training. Yung business ng misis ko, pwede ko siyang tulungan kasi sa ngayon, meron kaming travel agency, no? Tapos, janitorial service. At meron kaming maliit na butika dyan. Malapit lang din dito sa bahay namin. Dahil sa pagnanais niyang makatulong sa kapwa niya marine engineers na maiangat sa pwesto, nagbunga ang kanyang ginawang aklat na ngayoy higit na nakakatulong sa maraming mag-aaral ng marine engineering course. Balikan natin ang kwento ni Jaime Morales. Last year, nung pagsakay ko nung September, nabalitaan ko malakas yung issue na yung European community i-recognize yung mga certificates ng mga Filipino officers, deck officers and engine officers. Kaya nag-worry ako. Ang ginawa ko, dahil matagal na rin kasi ako nagtuturo for 20 years, and of course 17 years as chief engineer, napagdesisyonan kong gumawa ng libro. Noong October 2013, first week of October 2013. Natapos ko yan nung April, nung pababa na ako, eksakto naman, nakompleto ko yan. So, nung first week of April, bumaba ako. Nakompleto ko yung pag-edit ng libro nung August, first week of August. Then, nagkaroon ng mga konti pang mga revision. And then, finally, nilaunch ko yung book noong August 21 this year. So far ngayon, meron na akong kasama yung mga order, kasi may order ng mga bago. Umabot na ng 1,050 yung copies sold. Oo. Kaya nagfo-focus ako rito sa marketing nung libro. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko sa Norwegian Training Center. Kaya so far naman okay naman yung aking kalagayan dito. Nakaka-survive naman kasi sa ngayon, na ako bali 7 months na hindi ako sumasakay. And so far, pag medyo lumakas yung benta ng libro, pagkatapos yung gumanda yung kalagayan ng mga iba naming businesses, siguro naman sapat na yun para hindi na ako sumakay ng barko. Lagi kami nag-uusap na sabi ko, hindi habang buhay malakas tayo, ganyan. So, nung nasa barko pa siya, may kaunti kaming natatabi, ini-invest ko yun. Kinuhanan ko siya mga insurance for retirement namin. So, aside doon, before my stocks din kami. Ayun. Kasi sabi ko, pag ang pera kasi nasa kamay mo lang or nasa bangko, madali din siya pwedeng mahiram or minsan naman madali. Pag nag-withdraw ka, may kailangan, di mo mahihindian. Meron din kaming kondong isa. Umuupa din ngayon kasi hindi naman ganun kadami ang pera naman nila, di ba? Saka alam mo naman ang seaman pag nandito, wala naman silang income. Maganda rin naman sa kanya kasi kahit paano may nag-o-office siya. So, ayun, nakakatulong din sa amin. Sana naman kung ano naman yung gusto niyang plano, yung sa career niya, matupad din naman yun. Andito lang din naman kami. Sa ngayon, masabi kong tagumpay na ako sa aking buhay dahil medyo na-achieve ko na yung gusto kong mangyari sa
sa aking profesyon, pati na rin sa aking personal na buhay. Kasi nakagawa na ako ng libro. Masasabi ko ang tagumpay ko yung aking mga anak, tsaka yung aking asawa. Kasi masaya kaming mag-anak. Pagkatapos, lahat ng mga aking mga anak, lumaki sila magagalang, tapos na gumagawa rin sila ng kanilang pangalan sa school. 49 years old na ako, oo. Sa ngayon, wala na akong planong sumakay kasi marami na akong unang-una mag-focus muna ako dito sa libro ko kasi dumarami na yung order At saka may balak pa akong mag-publish ng mga maliliit na libro para tuloy-tuloy na yan. Actually, meron nga akong aside from the book, meron akong yung publishing house. Bali, ako na rin yung nag-publish, ako na rin yung gagawa, ako na rin yung editor. So lahat na, kaya siguro magiging busy na ako rito sa lupa. Ang itinuturing tagumpay ni Jaime, higit pa man sa propesyon at yaman, ay ang kanyang pamilya. Sila ang kaganapan ng kanyang mga pangarap. Tulad ni Jaime, naway sa bawat tagumpay ng isang marino, maging tanglaw niya ang kanyang pamilya upang saan man pumaroon. Ito ay magsisilbing gabay niya sa anumang desisyon sa buhay. Sa susunod, ibabahagi namin ang iba pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon dito lamang sa ISP Gabay ng Pamilyang Marino. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP.